Nagsisimula ang chapter sa mas seryosong tono tungkol sa mga maharlika, nobles. Ipinapakita na kahit Paduke family sila, hindi talaga sila naiiba sa ordinaryong tao pagdating sa pagiging makasarili. Sa likod ng magagandang salita at dignidad, mas inuuna pa rin nila ang sariling kaligtasan kaysa sa kapakanan ng buong teritoryo. Kahit manganib ang mga mamamayan, handa silang isantabi ang responsibilidad basta ligtas sila. Dito pa lang, ramdam na ang kritisismo ng kwento sa sistemang noble, lalo na kung paano nila minamaliit ang mga commoners at adventurers. Lumipat ang eksena sa grupo ng mga adventurer. Napag-uusapan nila ang trabahong tinanggap nila, pagbabantay sa isang batang noble. Halatang hindi komportable ang iba, dahil alam nila kung gaano kahirap makisama sa royalty, mataas ang tingin sa sarili at mababa ang tingin sa mga tulad nila. Pero tinanggap pa rin ang request dahil galing ito sa pamilyang Fercio, isang kilalang noble family. Ipinapakita rito ang realidad ng adventurers, kahit ayaw nila, wala silang masyadong choice kapag ang humihingi ay makapangyarihan. Dito unang lumabas si Vanne Fercio. Isang batang noble na taliwas sa inaasahan, magaan ang aura, palangiti, at magalang. Ipinakilala niya ang sarili ng maayos at walang yabang. Imbes na takot o tensyon, ang dala niya ay friendly na atmosphere. Nagulat ang adventurers, lalo na yung malakas na lalaki, dahil hindi sila sinigawan o minata. Sa halip, pinuri pa ni Van ang lakas nila, na lalong ikinabigla ng grupo. Nagkaroon ng maikling usapan tungkol sa armas ng isang adventurer. Si Van, na inosente at curious, ay nagtatanong kung mabigat ba ito at kung gaano kalakas. May nagsabi na mas mabigat ang armas, mas malakas ang power, na parang simpleng prinsipyo lang. Sa likod nito, makikita na si Van ay interesado sa lakas at kakayahan, pero hindi sa paraan ng isang spoiled noble, kundi parang batang humahanga sa mga bayani. Habang papalayo si Van, makikitang masaya siya at excited sa biyahe. Ngunit ang mga adventurer, lalo na ang leader, ay mas maingat. May paalala na huwag basta-basta tretuhing parang ordinaryong bata si Van, dahil noble pa rin siya. Pero sa isip ng iba, mukhang sobrang normal at adorable lang talaga ni Van. May internal conflict dito, dapat ba siyang ituring bilang bata o bilang isang mahalagang noble? Nasa lugar na sila ng mga karwahe. Makikita ang paghahanda para sa biyahe, paglalagay ng gamit at pag-aayos ng mga sasakyan. Si Van ay tahimik na nagbabasa ng dokumento habang nakaupo sa bagahe, na nagpapakita na seryoso rin siya sa mga responsibilidad niya kahit bata pa. Ipinapaliwanag din na maayos ang unang impresyon ng mga adventurer kay Van, mas magaan kaysa sa inaasahan nila. Dito isiniwalat na dati, iisang karwahe lang sana ang gagamitin, pero nagbago ang plano. Dahil hindi pwedeng humiram sa Night Army, kumuha ng maraming adventurers at mas maraming karwahe. May side revelation din na si Van ay may ibang uri ng magic, bukod sa 4 na basic elements. At konti lang ang nakakaalam nito. Dagdag pa rito, may isang masiglang babae na insistent na sasama rin, na nagdadagdag ng kaunting chaos at comedy sa eksena. Biglang pumasok ang isang sobrang overprotective at mainitan ang ulo na adventurer. Deklara niya na sasama rin siya at handa siyang manakit ng sinumang harang. Kitang-kita ang contrast, sobrang intense niya kumpara sa kalmadong si Van. Samantala, si Van ay halatang naiilang at kinakabahan, hindi sanay sa ganitong klase ng dedication at sigawan. Nagiging mas lively at magulo ang grupo. Lumabas ang isang matandang lalaking noble, nasa edad 55, na nagsasabing magre-retire na siya at gusto na lang mamuhay ng tahimik sa probinsya. Ipinapakita rito na handa na siyang ipasa ang responsibilidad at wala nang balak humawak ng kapangyarihan. Sinasabi rin na malalaki na ang mga anak niya, kaya wala nang problema.
May konting mystery kung kailan pa niya napaghandaan ang lahat, na parang matagal na itong desisyon. Sa huling bahagi, mas naging emosyonal ang tono. Iniisip ni Van ang isang matagal nang pinagkakatiwalaang servant, isang taong malapit sa pamilya at mahirap palitan. Ramdam ang lungkot at pag-aalala ni Van, pero sinabihan siyang mag-relax at huwag masyadong dibdibin. Tinapos ang chapter sa pahayag na may magbabantay pa rin sa pag-aaral at kinabukasan ni Van, kahit nagre-retire na ang matanda. Isang tahimik ngunit mabigat na pagtatapos, nagpapakita ng pagbabago at paglipat ng responsibilidad. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, napansin ng grupo ang kakaibang dami ng gamit na isinasakay sa karwahe. May mga sundalong nagbibiruan kung alam ba ng lahat na papunta lang naman sila sa isang nayon. Sa gitna nito, si Van ay tahimik na nakangiti. Nang tanungin kung bakit tila masaya siya, napahinto siya sandali, hindi dahil may masamang nangyari, kundi dahil kabaligtaran nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niya na maraming taong kusa ang gustong sumama sa kanya, at iyon ang dahilan ng kanyang ngiti. Inamin ni Van na nagpapasalamat siya sa lahat ng kasama niya, kay Dee na laging masigla, kay Espada na may malawak na kaalaman, at sa iba pang tahimik ngunit maaasahang miyembro ng grupo. Ang simpleng pasasalamat na iyon ay agad nagdulot ng reaksyon, lalo na sa mga maid. May halong selos at kompetisyon ang tono nang ipahayag ng isa na maraming maid ang gustong sumama kay Van, ngunit siya lang ang pinayagan. Sa isip ni Van, biglang naging komplikado ang ideya ng peaceful journey. Ipinaliwanag ng mga maid kung bakit espesyal si Van para sa kanila. Hindi siya tulad ng ibang Panginoon na bihirang makipag-usap. Siya ang tipo na bumabati araw-araw, tumutulong sa paglilinis, at paminsan-minsan ay nagbibigay pa ng munting treat. Maging ang mga maid na kasabay niyang nagsasanay sa Espada ay may magandang opinyon sa kanya. Habang ikinukwento ito, si Van ay tahimik na nakikinig, halatang hindi niya inaasahan na ang mga simpleng kilos niya ay may ganitong epekto. Nang mapunta ang usapan sa kontrata ng pagkaalipin, ipinaliwanag na maaari pala itong baguhin o tuluyang kanselahin kung hihilingin kay Murcia. Sinabi kay Kamshin na kung hindi siya komportable, maaari naman siyang manatili sa kaharian. Ngunit sa halip na mag-alinlangan, buong linaw na ipinahayag ni Kamshin ang kanyang pasya, ang manatili sa tabi ni Van, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa sariling kagustuhan. Diretso at walang pag-iwas, sinabi ni Kamshin na gusto niya si Van, hindi lang bilang amo, kundi bilang tao. Ang biglang tapat na damdamin ay ikinabigla ni Van, na agad namula at napaisip kung ito ba ay isang uri ng proposal. Sa gitna ng awkward na sandali, malinaw ang isang bagay, si Kamshin ay hindi napipilitan. Ang kanyang pananatili ay isang kusang loob na desisyon. Dumating ang mismong sandali ng pag-alis. Tahimik na yumandar ang karwahe palabas ng bayan, walang royal crest, walang seremonya. Sa isip ni Van, iniwan niya ang lugar na tinirhan niya sa loob ng 2 taon, isang bayan na, sa kabila ng pagiging pansamantala, ay naging mahalaga sa kanya. May bahid ng lungkot, ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam na kailangan niyang mawala ng tahimik, para sa ikabubuti ng lahat. Hindi naging ganap na lihim ang pag-alis. May banner pang inilabas na nagsasabing umaalis na ang grupo ni Van, na ikinahiya ng ilan. May mga sundalong nag-aalala na baka isipin ng iba na tumakas lang siya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may sumigaw ng kanyang buong titulo, ang ika-4 na prinsipe ng kaharian. Ang tahimik na pag-alis ay nauwi sa isang hindi inaasahang send-off. Habang papalayo ang karwahe, narinig ni Van ang mga sigaw mula sa labas, mga tanong, pakiusap, at hiling na bumalik siya agad. May nagtatanong kung papasok ba siya sa Royal Academy sa kabisera. Sa loob ng karwahe, nanatiling tahimik si Van, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil mabigat ang sandaling iyon.
Mula sa bintana ng karwahe, minasdan niya ang mga taong nagtipon para magpaalam. Mga pamilyar na mukha, mga taong hindi niya inakalang mag-aalala ng ganito. Sa isip niya, simpleng salita lang ang nabuo, "See you again." Hindi ito palem ng pamamaalam magpakailanman, kundi pangakong may muling pagkikita. Sa huling sandali, napagtanto ni Van ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Akala niya ay tahimik at hindi siya napapansin. Ngunit mali pala siya. Ang kanyang kabaitan, kahit simple at walang intensyon, ay umabot sa marami. May bahid ng luha sa kanyang mga mata habang nagpapasalamat siya, hindi sa malakas na boses, kundi sa sarili niyang puso. At sa ganitong paraan, tuluyang nagsara ang kabanata ng kanyang buhay sa bayan, at nagsimula ang susunod na yugto. Sa unang gabi ng paglalakbay, huminto ang grupo para magtayo ng kampo. Habang inihahanda ang pagkain, may bahagyang nostalgia si Van, naaalala niya ang dati niyang buhay kung saan minsan ay natulog pa siya sa loob ng sasakyan. Ngunit ngayon, iba ang sitwasyon. Hindi na ito modernong mundo, kundi isang lupain na puno ng halimaw at panganib. Sa kabila nito, kalmado si Van. Para sa kanya, ang simpleng kampang ay hindi takot, kundi isang bagong karanasang dapat paghandaan ng maayos. Upang masigurong ligtas ang biyahe, kumuha si Van ng dalawang grupo ng adventurers bilang escort. Isa sa mga leader ay si Ortho Shit, isang veteranong adventurer na mahigit 20 taon na sa larangan. Sanay siya sa pakikipag-usap sa kliyente at mabilis makaintindi ng sitwasyon. Sa unang tingin, halatang siya ang tipo ng leader na tahimik pero maaasahan, at sapat na iyon para makampante si Van. Habang nagpapasalamat si Van sa pag-aalaga sa kanya at hinihikayat ang lahat na magpahinga, napansin ni Ortho ang kakaiba. Kahit mukhang bata si Van, malinaw at desidido ang kanyang pananalita. May sandaling gusto sanang magsalita ni Ortho tungkol dito, pero umatras siya, "Mamaya na lang." Sabi niya sa sarili. Samantala, mas naging maingay ang paligid dahil sa masiglang reaksyon ng mga kasama, lalo na ang mga maid na tuwang-tuwa sa kabaitan ni Van. Muling yumandar ang mga karwahe. Matapos lisanin ang bayan at tumawid sa dalawang lungsod, ilang ulit silang nagtayo ng kampo. Hindi man mabilis ang takbo, maayos at organisado ang biyahe. May halong biro at kwentuhan tuwing gabi, isang malinaw na palatandaan na ang grupo ay nagsisimula ng magtiwala sa isa't isa. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, dumaan sila sa mas maraming lungsod, malalaki at maliliit, kung saan minsan ay huminto sila ng isang buong araw para magpahinga. Mabagal ang progreso dahil sa dami ng dala, pero walang nagrereklamo. Sa halip, naging malinaw na ang paglalakbay mismo ay bahagi ng paghahanda para sa paparating na responsibilidad ni Van. Sa isip ni Van, inihambing niya ang distansyang tinatahak nila sa Japan, parang ilang prefecture ang nilalampasan. Ngunit mabilis niyang napagtanto ang katotohanan, napakalawak ng kahariang ito. Sa loob ng 2 linggo, umaabot sila ng 50 hanggang 100 kilometro kada araw. At sa kabuuan ay daan-daang kilometro na ang nalampasan. Tahimik ang kanyang pagninilay, pero ramdam ang bigat ng paparating na tungkulin. Sa wakas, lumapit na sila sa kanilang destinasyon. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Napansin ni Ortho ang kakaiba sa paligid, ang katahimikan ay hindi normal. Bigla siyang napasigaw, may mali sa nayon. Ang tono niya ay seryoso, walang biro, isang babaalang hindi dapat ipagwalang bahala. Sa likod ng bakod ng nayon, sumilip ang grupo at nakita ang usok at kaguluhan. Ang hatol ay malinaw, inaatake ang nayon. Nawala ang gaan ng biyahe at napalitan ng tensyon. Si Van, na kanina lang ay tahimik na nag-oobserba, ay napatingin sa tanawin sa harap niya, alam niyang ito na ang sandaling haharapin niya ang realidad ng kanyang bagong papel.